Magandang umaga sa inyong lahat. Ayan, umuulan na naman dito sa amin. Ilang araw na to na masamang panahon dito sa amin. Kaya kaninang umaga, hindi ko na muna pinapasok yung mga anak ko sa paaralan. At alas 6 ng umaga na ako tumayo. At pagtayo ko kaninang umaga, ay tingnan naman itong mga hugasin ko. Hindi kasi ako nakahugas kagabi dahil nga masama na naman yung pakiramdam ko. Dahil nga, nung nandun kasi kami sa Kananga guys, pag uwiin namin ay naabutan kasi kami ng malakas na ulan. At wala pa naman kaming raincoat. Pagkatapos naka-single motor lang kami, kaya nababasa kami ng ulan. At kahit masama yung pakiramdam ko, wala tayong choice kundi kumilos pa rin dahil nga wala naman tayong inasahan na gagawa dito sa mga gawaing bahay. Yung una kong ginawa guys ay hinugasan ko na muna itong mga plato at yung mga pinaglutuan ko kagabi ng mga kawali. Pagkatapos, ayan, nilagay ko na muna yung mga plato sa lagayan ng plato. Pagkatapos, sunod ko naman ginawa ay hinugasan ko naman itong mga kawali kasi nga ngayong araw guys ay maglalaba pa rin ako kahit malakas yung ulan. Kasi kailangan ko na maglaba kasi marami na akong nakatambak na mga labahan at baka wala nang masusuot itong mga anak ko kapag hindi pa ako naglaba. At pagpasensyaan nyo na itong kawali ko guys, ang itim-itim talaga ng likod ng kawali ko dahil nga guys, ewan ko ba bakit maitim pa rin yan kahit anong kuskus ko naman yan, hindi talaga natatanggal yung itim niya. Pero hindi naman dumidikit sa kamay itong itim ng kawali ko. Talagang ganyan na talaga siya guys kasi nga ilang taon na din yung kawali na yan, sabihanan ko pa yan. Marami na din kasi yung pinagdaanan yung kawali na yan guys. Kaya ayan guys, pagkatapos ko mahugasan itong kawali ay pinatuyo ko na muna bago ko ilagay dun sa lagayan ko ng mga kaldero at pagkatapos pinunasan ko naman itong lutuan ko guys dahil nga madumi na rin at marami na rin talsik ng mantika at nakatatlong beses pa nga ako sa pagpupunas niyan guys dahil nga nung unang punas ko dyan guys talagang madulas talaga siya dahil nga marami nga talsik ng mantika kaya pinunasan ko talaga ng maigi para naman hindi lumapit yung mga langgam. Nung natapos na ako dito sa may kusina ay niready ko naman etong mga labahin ko guys dahil nga nisabi ko na sa inyo marami akong labahan kaya maglalaba tayo for today's video. Mabuti na lang talaga ay hindi pa nawala yung agos ng tubig dito sa gripo namin kaya ay nakapagbanlaw pa ako dito sa mga labahan ko. At yung labahan ko lang muna ngayon ay itong mga light color lang muna kasi hindi ko pwedeng isabay-sabay itong mga labahan ko guys. Baka hindi naman ako makatayo sa sobrang dami nito. Kaya ayan, tignan nyo naman itong mga labahan ko guys. Isang balde na yan na malaki. Kaya ayan na nga guys, binanlawan ko na kaagad para maibabad ko yan saglit sa powder kasi nga bago ko yan kinukusot guys, binababad ko na muna yan sa powder para mamaya inig magkusot na ako ay mabilis lang akong matapos. Binilisan ko na rin yung kilos ko dyan guys kasi nga mag alas 7 na yan ng umaga at kailangan ko na magluto ng pangalmusal namin dahil nga uuwi na yung asawa ko galing trabaho kasi nga panggabi yung duty niya ngayon at kailangan guys pag uwi niya ay meron na ako maluluto na pagkain namin. Kaya nung nababad ko na etong mga damit, sunod ko namang ginawa ay nagbalat na muna ako sa papaya dahil nga nung galing kami dun sa Kananga guys, pinadalan kasi kami ng papaya ng mama ko at kalabasa. Kaya yung gagawin ko ngayon na luto guys ay adobong papaya. Kaya nagprito na muna ako ng isda. Pagkatapos ko maprito itong isda, dito sa pinagprituhan ko ng isda guys, dito ko nalulutuin etong papaya. Ayan, nagisa lang ako ng bawang. Pagkatapos, nung nag-brown na yung bawang, nilagay ko naman etong mga ginayat ko na papaya at manipis yung gayat ko niyan guys, kaya mabilis lang maluto. Kaya pagkatapos guys, nung nasangkotsa ko na to, etong mga papaya ay naglagay naman ako ng toyo. Pagkatapos, konting seasoning lang at konting tubig na rin para merong konting sabaw. At ayan lang muna for this video.